Buenos dias, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ang episode na to ay dedicated sa ating mga undocumented OFW, particularly yung mga nakabase sa United States of America. Marami po kasing nag-usisa sa akin itong mga nakaraang araw na kung sila daw ba ay pwedeng makakuha ng US passports. Despite the fact na for how many years na silang naninirahan sa Amerika na walang papeles. Initially, they went to the United States of America as visitors visa holders or yung tinatawag na tourist visa holders. But since gusto nga nila magkaroon ng mas magandang katayuan sa buhay ang kanilang mga miyembro ng pamilya dito sa Pilipinas, ay nagdesisyon sila na wag na munang umuwi dito at lumaban doon, no? At kahit walang papeles ay doon na nagdesisyon na maghanap buhay. At nitong mga nakaraang linggo at mga araw ay napanood kasi nila itong ating kongresista representing the CIS party list na kung saan sinasabi ni Congressman Erwin Tulfo na siya po ay dating US citizen. At katunayan nga, dahil siya ay interesadong tumakbong bilang senador, ay nag-decide siya na isurrender yung kanyang US passport at naparibok na daw sa US government. Ngayon, ang tanong is that kasi nitong nakaraang araw, siya naman ay nagkwento uli at siya daw po ay nagpunta sa Amerika bilang TNT. Yung TNT, ang ibig sabihin nito yung tago ng tago. Ito yung mga initially merong valid US visa but later on nag-expire yung kanilang visa but they decided to stay longer as provided by law more than dun sa period provided by law. So considered sila tuloy illegal alien. So since napanood nila si Erwin Tulfo na nag-TNT at nagkaroon ng US passport ay inusisan nila ako. Tama na. Inuubo ako dahil ako'y sinisipon ilang araw na din doon, di pa nawawala. Kaya may kinetik akong candy tong fisherman's friend. Nangangati yung lalamunan ko Okay, so napanood nila si Congressman Erwin Tulfo na despite the fact na TNT siya, kasi ayon doon sa mga series ng mga kwento ni Erwin Tulfo, nagkaroon ng US passport, naging US citizen nga, at nag-TNT initially, at nag-stay doon for more than 10 years. So ang tanong nila sa akin, Sir, kung si Congressman Erwin Tulfo ay nakakuha ng US passport despite the fact na TNT siya doon, nung dumating siya na 1986, 1988, tapos after 10 years bumalik dito, yun nga, dahil sa kanyang kagustuhan maging senador, ay nag-surrender na at nagpa-revoke na kanyang US passport. Pwede din ba kaming makakuha ng US passport? At baka naman daw pwede natin silang tulungan. Ano ba daw yung mga legal options available for them to secure and obtain this US passport? Alam niyo po, sa totoo lamang, ang isa pong undocumented OFW cannot directly obtain a US passport from the United States government. Hindi po pwede na kumuha kayo ng US passport kung kayo ay isang undocumented na OFW. Hindi po pathway, no, to becoming a US citizen ng isang Pilipino na nagpunta doon bilang isang visitor's visa holder and then magpapakonvert sa US citizen. Kahit hindi nag-expire yung US visa mo, yung tourist visa mo, hindi ka pa rin pwedeng maging US passport holder except when you marry a US citizen. So kapag nag-asawa ka ng isang US citizen, no, from being a holder of a tourist visa, yun pwede mo siyang magamit as a pathway to becoming a US citizen. Initially, magiging green card holder ka, then after approximately 3 years, then you can apply for US citizenship. But not in the case of an
OFW na undocumented na, tapos mag-a-apply ka ng US passport. Hindi po yan kasali sa mga pathways to becoming a US citizen. The possibility is very remote on the part of the Filipino na talagang TNT siya. So, sinabi ko na nga sa inyo, dapat mag-asawa ka ng kano. No? During that time, na valid pa yung tourist visa mo, inasawa mo ang isang Amerikano, then you can make use of that, no? As a means or as a pathway to become a US citizen. Ang iba pang paraan na para maging US citizen ka from being a visitor's visa holder ay kung ikaw ay magre-request ng asylum o kaya ay nakakuha ka ng sponsoring employer. So ang tawag doon, employment-based application para maging green card ka initially, tapos papuntang US citizenship na yon. But again, kung OFW, undocumented, the possibility is very remote. So nagtataka lamang kasi ako dito sa kaso ng ating butihing kongresista na si Erwin Tulfo kung paano niya ginawa yung sitwasyon niya na initially na 1986 naging TNT siya, tapos at the latter part ng kanyang kwento ay na-surrender yung kanyang US passport diyan sa US Embassy at na-revoke nga dahil siya ay nagbabalak na maging senator ng ating Republika ng Pilipinas. So siguro dapat sumulat kayo kay Congressman Tulfo kung ano yung ginawa ng kanyang abogado, no, upang siya ay maging legal na residente sa Amerika nung from 1986 to 1996 or beyond that period. Dahil kung ako ang tatanungin ninyo, hindi ko po makita. Nag-research ako bago ko ginawa tong episode na to. Excuse me. Bago ko ginawa tong episode na to, nagbasa-basa uli ako, ni-review ko yung aking libro sa US Immigration Law at wala po ako nakita talagang pathway, no? From being an undocumented OFW papuntang US citizenship. So napakalabo po nun. So kung ako sa inyo, sulatan nyo na lang si Congressman Erwin Tulfo kung paano yung ginawa niyang paraan at kung maire-recommenda niya sa inyo yung abogadong humawak ng kaso niya para maging US passport holder siya, para maging US Air Force siya or US Army, kasi ang parang balita ko naging US Army din siya. So at meron pa nga kwento na meron siyang birth certificate from Hawaii. So medyo komplikado at nakakalito ang mga kwento na kung iyong gagawa ng konklusyon, at the end of the day, you will find out na bakit naging US passport holder to kung nag-TNT, tapos fake yung birth certificate kung yun naman na naging basis for citizenship niya sa Amerika. Kasi maraming paraan para maging US citizen ka. Yung birthright citizenship, ibig sabihin on the basis of the principle of jus soli. Yung jus soli, na-discuss ko na to eh. Yung jus soli, kapag nung ka pinanganak sa Amerika, regardless of the citizenship of your parents, automatic by operation of law, you will become a US citizen. O kaya yung derivative citizenship, na kung saan yung isa sa mga magulang mo naging naturalized US citizen, you will derive yung kanyang citizenship as a US citizen. Yung asylum, yung employment-based petition, kung nakakuha ka ng sponsor sa Amerika na magtatrabaho ka sa kanya, and then later on, makakapag-acquire ka ng green card, which is a pathway to becoming a US citizen. Yan yung mga paraan para maging US citizen ka. Pero from undocumented OFW, from undocumented OFW, I can assure you that is a very remote possibility. Hindi ka makakakuha ng US passport. So, ang maganda nyo, tanungin nyo si Congressman Erwin Tulfo at kung paano ang ginawa niya at super galing nung siguro ng US lawyer niya at paano niya na-convert yung isang pagiging TNT na maging US passport holder. So para mas maliwanagan kayo, total kongresista naman si Erwin Tulfo
tutulungan kayo niyan, no? Usisahin nyo paano siya naging US passport holder. At kayong mga OFW dyan na walang dokumento sa United States of America ay mabigyan niya ng kanyang payo kung paano malusutan yan at malegalize yung inyong stay sa USA. At baka mamaya tulungan kayo niya, yung kanyang abogadong US immigration lawyer ay ibigay sa inyo at mag-pro bono sa kaso ninyo upang kayo ay maging US citizen. Just in case meron siyang legal remedy to convert your being undocumented OFW to becoming a US passport holder or becoming a US citizen. So in conclusion, you cannot obtain a US passport if you are an undocumented OFW. The only option available for you to become a green card holder, which is a pathway to becoming a US citizen, is to marry a US citizen or to apply for asylum or to apply for employment-based green card, no? May mga sponsor na employer yan. Other than that, wala na. Remote ang possibility na makakuha ka ng US passport because the US passport is only for US citizens or nationals. So hanggang dito na lamang po at salamat po sa pagtangkilik sa aking YouTube channel na Attorney Rene Bueno at huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. So hanggang dito na lamang po. Maraming pong salamat sa inyong lahat.